This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Muli po ay pinupuri natin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat po sadyang napakapalad po nating mga kamusliman. Nalinikha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pumipintig po sa ating mga puso ang walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Kaya't ganoon na lamang po ang pasasalamat natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi niya tayo nilikha na hindi mananampalataya. Kaya't ang sino man pong ginabayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At ang sino naman pong maligaw mula sa matuwid na landas ay wala naman pong makapagbibigay ng patnubay sa Kanya. Kahit ako po ay sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganon din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan at sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Muli po ay naririto na naman po tayo minsan pa sa programang Islam Solution for Humanity na mapapakinggan po tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na oras ng alas 10 hanggang alas 11:30 po ng umaga dito po sa Smile Radio 98.3 FM. Ito po ay nasa lugar po ng Bataan po. At sa mga nagnanais po na kami ay mapanood at mapakinggan ng live po sa mga hindi na naaabutan ng ating programa dahil sapagkat po ay napakalayo na natin tulad po ng sa ibang bansa, ay maaari nyo po kaming mapanood at mapakinggan ng live. Tuktukin nyo lamang po sa inyong internet ang www.ustream.tv/channel/smile-radio -98-3-FM. At para naman po sa mga nagnanais po na magbigay ng katanungan po sa amin ay sa pamamagitan nito po ng mobile, maaari po kayong mag-text po sa amin upang magpadala ng katanungan sa numerong 0998-6497-250 o kaya naman po ay 0929-9942-366. At sa mga una pong nagpadala ng 5 katanungan, gaya po ng sinabi natin, ay makakatanggap po kayo ng sadaka ng 100 pisong load po. At para naman po sa ating landline ay maaari kayong tumawag o magbigay ng suwestyon 4723-71993.
Ito po muli ang inyong lingkod na maaasahan at mapagkakatiwalahan, Imam Saleh Biray, kasama po ng sa likod ng programang ito si Brother Haron Sanchez at si Isa Cruz. Ganon din of course kasama natin ang ating masigasig at masipag na kapatid na umaantabay din insyaAllah sa programang ito na si Brother Musa. Ito pong kasama ko sa programa sa araw na ito at sa mga nakaraang araw po. So bago po natin dakuhan kung ano ang ating pagsasaluhan sa araw na ito, napakaganda po ng ating pagsasaluhan insyaAllah sa araw na ito at napapanahon po, ay hayaan muna na po natin nabatiin natin ang ating mga kapatirang kamusliman ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay, sa aking pamilya. Ganon din sa aking kapatid na bagong yakap nandyan sa Japan na walang sawang tumatangkilik sa ating programa na si Sainabo. Ganon din kay Brother Abdul Jalil at Soraya, ang mag-asawa at ang kanyang pamilya. Pinaaabot natin ang kapayapaan sa kanila. Ganon din sa ating kapatid, of course, na masigasig din makinig sa ating programa at ginagamit pa itong pandawa sa mga hindi mananampalataya. Ganon din sa kanyang mga pamilya na hindi pa po Muslim, na si Brother Efren Sibug at ang kanyang asawa na si Mariam. Nandyan po sila sa California. Ganon din sa ating kapatid ay binabati natin si Idris Polares at ang kanyang pamilya. Ganon din ang pamilya ni Brother Haron dito sa Bataan, ang kanyang buong pamilya. Ganon din sa ating kapatid na nandyan sa Dubai. Po, binabati natin si Nasser Erona at ang kanyang asawa na si Rowena. At ganon din sa kanilang kasamahan dyan na si Janna Belyesa. Nandyan po sila sa Dubai ngayon. Po, binabati natin ang mga ito ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganon din po kay Abdul Hadi Alaba. At of course, hindi natin makakalimutan ang Ikhlas Rauda Islamic Center. Ganon din po sa mga kapatid natin dito sa Bataan ay binabati natin ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko rin po ang aking kapatid na nandyan sa Laguna na si Rowel Biray. Po, na kung saan ay pinagkalooban sila ng anak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na congratulations, nawa ay patnubayan din kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas. Po, o gayon po, bago tayo mag-umpisa sa ating paksasaaraw na ito, ibigyan muna nating pagkakataon na makapagbati ang ating kapatid na sinasabi natin kasama natin palagi sa programang ito na si Brother Musa. Sa iyo ang pagkakataon, Brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muli po, mashallah, tayo ay nandito muli sa ating programang Islam Solution for Humanity na mapapakinggan po tulad ng nasabi ng ating kapatid dito sa 98.3 Smile FM Balanga Radio Station na mapapakinggan sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga tuwing Miyerkules. Sa araw po na ito ay aming ihahatid ang isa na naman pong karagdagang kaalaman, insyaAllah, patungkol sa ating pananampalataya o reliyong Islam, sapagkat ang kaalaman po ay isa sa susi upang mapagaan ang ating pagpasok, insyaAllah, sa paraiso. Sa mga nagnanais po na tayo ay mapanood, tulad na nasabi ng ating kapatid, ay maaari pong i-type lamang ang www.usstream.tv/channel/radio-98-3-FM na kung saan po, ito po ay matatagpuan dito sa ating stasyon sa Balanga Radio Station, no? Alhamdulillah. At ganyan po ang sa mga nais pong magbigay ng katanungan ay mag-text lamang po sa numerong 0929-994-2366 o 0998-649-7250. At maaari rin po tayong tumawag sa telephone numbers 472-37-1993. Ngunit bago po natin pasukin ng paksa, inshallah, ay nais po nating batiin ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa ating mga kapatid dito sa Balanga na walang sawang nakikinig sa ating programa, inshallah, ay binabati natin sila ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po na ang gamit lamang ay sa kanilang mga internet na at sa naabot ng programang ito ay kami po ay mabati ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po dyan sa mga kapatid natin sa Guagua, Pampanga at sa ating jama dyan sa Lubao, Al-Aziz Masjid.
kami pa ibumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh po. At ganoon din sa aking may bahay at aking pamilya, dinabati ko rin po sila ng Assalamualaikum. Inshallah, napanood po natin ng program inshallah nito dahil napakalaki po ng isa sa may maibibigay na tulong o aral na ihatid ng ating kapatid inshallah, no? At ganun po sa ating mga kababayang wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam na patuloy na nakikinig upang magsaliksik, ay binabati po namin kayo ng magandang umaga po. At para po sa lahat ng mga tagapakinig ay maligayang bagong karagdagang kaalaman po. Sige po, magsadyang ihanda na po natin ang mga papel at ballpen upang maisulat mga importanteng impormasyon na tatalakayin ng ating kapatid inshallah patungkol sa tinatawag na New Year, kung saan nasa panahon natin ngayon inshallah, no? Pwede po i-bike natin ang pagkakataon sa ating kapatid inshallah, brother. Alhamdulillah. Ano po ang pagsasamain natin sa araw na ito? Napapanahon po ang ating pagsasamaan sa araw na ito. Itayo pong gagampanin nila mamaya pagsapit ng alas 12 ng gabi dito po sa Pilipinas, ay makikita na po natin ang pagdiriwang na ito, na tinatawag po ang pagdiriwang na ito na ginagampanan ng ating mga kababayan pagkatapos ng pagdiriwang po ng Pasko at bago pumasok po ang bagong taon. Makikita natin ang pagdiriwang po rito, ang tinatawag na New Year celebration. Marami po sa ating mga kababayan at mga kamusliman na nag-aakala na ang selebrasyong ito ay simpleng selebrasyon po lamang, no? At sila po ay nagpapasalamat kuno sa Diyos at nakaraos na naman po sa loob ng isang taong nakaraan. Kaya dahil po dito ay iba't ibang kasiyahan ang kanilang ginagawa bilang tanda po kano ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya naman po mayroong mga kamusliman pa rin ang natatangay po sa selebrasyong ito. Ang dahilan po ay katotohanan po na masakit man pong mapakinggan ng aming mga kapatiran ay kinakapos po tayo sa pagsasaliksik sa kaalaman sa aral ng Islam po. Gayon pa man po ay ang selebrasyong ito ay hindi lamang po ito simpleng selebrasyon. Mayroon po itong nakatago na malaking lihim na kung saan ay ibubunyag naman natin sa ating mga kababayan at ating mga kapatiran kung ano ang nakatagong malaking lihim dito na isiniselebra sa New Year celebration ng ating mga kababayan at kabilang na rin ang mga kapatid nating natatangay sa okasyong ito sanhi ng kakulangan sa paghahanap ng kaalaman. Saan po ba nagsimula ang selebrasyong ito? Ang selebrasyon pong ito na ibig sabihin ay New Year. Ito po ay nagsimula sa mga Romano po na pagkatapos gawing Panginoon si Jesus at bigyang kapanganakan at bigyang Christmas celebration, ay ginawa nila muli ang pagpasok ng bagong taon na kung saan ay iniakibat nila ito kay Jesus bilang pagsalubong sa bagong taon na tinatawag ito po ang lihim na mayroong selebrasyon ito. Tinatawag ang New Year celebration na ito po ay Anno Domini, na ibig pong sabihin ay New Year of our Lord, bagong taon ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang isineselebrate ng ating mga kababayan, Anno Domini, New Year of our Lord. Sa ganito po ay bigyan natin, sa ganito po ay binigyan nila ito ng pagdiriwang, sa madaling sabi ang pagdiriwang ng ating mga kababayan ay hinggil po sa New Year, ay konektado po ito sa Shirkul Akbar. Opo, ito po ay konektado sa Shirkul Akbar sapagkat po ang ipinagdiriwang po rito ay bagong taon sa kanilang Panginoon, taon na pagsalubong sa kanilang Panginoon na si Jesus na itinuturing nilang Diyos. Ginagamit nila ito para kay Jesus bilang kanilang Panginoon at hindi ito simpleng pagseselebrasyon.
Hindi po ito simpleng pagsalubong sa pagpasok ng bagong taon sa Gregorian calendar po. Ngayon pong batid na natin mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, lalo na ang ating mga kapatid na kamusliman. Ngayon pong batid na natin, ang lihim ng pagdiriwang na ito ay konektado sa Shirkul Akbar at ang pagdiriwang palang ito ay para kay Jesus na kinikinalang Diyos bilang New Year celebration. Ano po kaya ang hatol sa mga bumabati ng mga Muslim ng Happy New Year? Humahatol o kaya naman sila'y bumabati at binabati. Bumabati sila at kapag sila'y bumati ay sumasagot din sila. Ano po ang hatol sa Sharia ng pananampalatayang Islam hinggil dito? Ganon din po, ano po ang hatol sa pananampalatayang Islam? Naghahanda para sa New Year ng mga pagkain na kinakain sa handa para sa New Year. Tumatanggap ng mga regalo para sa New Year, New Year celebration. Ano po ang hatol sa mga ito? Yaong mga nagtitinda ng mga pamaihin na mga bilog na nagbibigay kuno ng swerte sa tao. Kasama na po yan. Ayon po kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, ang panggagaya sa anumang festival o selebrasyon ay nagpapakita ng pagkagiliw sa mga ito ang sinumang gumagawa nito nang walang layunin iselebra. Wala kang layunin, wala kang intensyon na selebra ito, kundi pagpapakitang tao lamang ang iyong ginagawa, pakikipagbagay ng loob, pakikipagmaganda ang loob sa ating mga kababayan o gumagawa nito o anumang pong dahilan. Isa ito sa pagpapanggap o pagkukunwari na gawain sa pananampalatayang Islam. At ang gawaing pagkukunwari na ito o pagpapagaya, pagpapakitang tao ay haram po ito sa Islam at ito po ay malaking kasalanan. Kapag ginawa mo ito na isang sinang-ayunan mo naman anumang selebrasyon na kanilang ginagawa, kahit ito ay walang niya na iselebra mo ito, ay pagpapakita pa rin ito sa kanila. Pagpapakita pa rin ito sa kanila upang lumaki ang kanilang mga ulo at isipin nila ang kanilang selebrasyon ay tama at mabuti. Dahil sa kagagawan mo kapatid, dahil sa pakikibagay mo ay tingin nila sa kanilang ginagawang Shirkul Akbar ay mabuti at tama. At sa Islam po, kapag ginagaya natin ang gawain na kung saan mayroon tayong niyah, ang selebrasyong ito, New Year celebration, na mayroon tayong kasamang layunin na tanggap natin ang selebrasyong ito, bagamat ito ay alay kay Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam, at kapag ikaw ay sumang-ayon sa gawain ito na ito ay alay kay Jesus, sinasang-ayunan mo ang New Year na ito, na ikaw ay nalulugot at tinatanggap mo ito ay mabuti at tama. Kapitid, makinig ka. Kayo po ay lumalabas na po sa bakod ng pananampalatayang Islam. Kapag sasabay na po lumalabas ang lahat ng inyong pinagkasikapan na maraming mabubuting gawa, ay lalabas na po rin ito. At kapag nadatnang ka ng kamatayan sa ganitong sitwasyon ng walang tauba, matakot ka sa Allah. Habang buhay na po ang taong ito sa impyernong apoy, ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala kang niyah na si-celebrate ito, ngunit ang action at salita mo ay nakalantad ang pagsuporta sa gawaing ito, dito ay kapahagi ka pa rin kapatid. At nakakatulong ka sa kanila upang sila'y magpatuloy sa kanilang kasamahan at kamalihang ginagawa. Dahil sa pagsuporta mo rito, ang buong akala nito ng mga taong ito ang kanilang ginagawa ay tama. Kaya sa ganito ay taon-taon nila itong gagawin. At nang dahil dito ay marami pang mga batang darating na kamumulatan o okasyon na ito patungkol. Marami pang darating na okasyon na darating na makakamulatan ng mga batang ito na kanila itong ipagpapatuloy ang mga gawain na ito. Sa ganito, sino mang Muslim na sumusuporta sa selebrasyong ito ay para mo na rin pong sinang-ayunan. Ang selebrasyong ito ay dapat manatili, magpakailanman at walang hanggan.
at sasabihin mo na ito ay wala namang masama. Ipangangatwiran mo pa ito. Sa makatwid, ang sino man pong sumuporta sa ganitong uri ng mga gawain para sa selebrasyong New Year, una po ay ikaw ay nakagawa ng pagsuporta at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsuporta sa kasamahan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 5 verse 2? Wala ta'awanu ilal izmi wal udwan, at huwag kayong magtulungan sa kasamaan at kasalanan. Ibig pong sabihin ay maigpit pong ipinagbabawal sa Islam ang magtulungan tayo sa kasamaan at mga ipinagbabawal o kasalanan. Number 2 na nagagawa ng Muslim, kapag ikaw ay ginagawa mo ang selebrasyong ito, dahil ang New Year ay konektado ito para kay Jesus bilang pagdiriwang pagsalubong sa kanilang Panginoon, Anno Domini, New Year of our Lord. Dahil ito ay konektado kay Jesus bilang kanilang Panginoon, kapag sinuportahan mo ito at nalulugod ka sa utos na ito o sa asta na ito o sa gawain ito, para mo na rin sinabi sa iyong sarili na si Jesus ay Panginoon at siya nga ay Diyos o kabahagi ng Allah. Sa ganito ikaw ay nakagawa ng Shirkul Akbar, kapatid. Natandahan mo ba ang sinabi ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu? Ang sino mang sinasangayunan niya ang selebrasyong ito ng mga hindi Arabo, ibig sabihin ay hindi mga Muslim, sinasuportahan natin ang mga selebrasyon ng mga hindi Muslim, at siya ay namatay sa ganitong paniniwala, ay bubuhayin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom na siya ay kasama nila. Patungkol naman po tayo, dumako tayo sa mga nagtitinda ng mga paputok at nagpapaputok. Ano po ang hatol ng Islam sa mga ito? Kasama na rito ang nagtitinda ng mga bilog, tulad ng mga prutas at iba pa. No po? Okay, makinig ka, kapatid. Kapag ikaw ay nagtitinda ng paputok at ito ay batid mong gagamitin nila sa New Year celebration, ay sinusuportahan mo ang isang gawaing bid'a. At ang paggawa ng selebrasyong pagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sinusuportahan mo ito. At kung ikaw ay sang-ayon na ito ay tama lamang ang kanilang pagpapaputok bilang tanda ng pagsalubong sa New Year celebration ng kanilang Panginoon, ikaw ay lumabas, kapatid, sa bakod ng Islam. Sapagkat sinang-ayunan mo ang isang gawaing pagbibigay katambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito ay lumalabas ka sa bakod ng Islam. Pangalawa po, nahatol sa mga nagtitinda ng paputok at nagpapaputok o nagtitinda ng mga prutas bilang pagbibigay ng swerte kuno sa mga pamahihin ng ating mga kababaeng hindi Muslim, ay para mo na rin sinang-ayunan na sirain ang salapi ng mga tao sa walang kabuluhan. Para mo na lamang silang inudyukan na ang kanilang salapi ay ibili ng paputok sa iyo, upang sa ganoon ay lustayin ang mga salaping ito na walang kabuluhan, na kung saan ang paglulustay na ito na walang kabuluhan ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinalulugod naman ni syaitan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag ginagawa mo ito na magtinda ka ng paputok, ay parang sinang-ayunan mo na rin na sirain ang salapi ng tao nang walang kabuluhan. Kasama na inyong kapatid sa Muslim sa pananampalataya, kapag lalo na ito ang bumibili sa iyo na nagpapaputok ng New Year celebration. At batid natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagwawaldas ng salapi ng walang kabuluhan ay hindi niya ito kinalulugdan. At ito ay ipinagbabawal po na migpit sa pananampalatayang Islam. Ibig pong sabihin ay nakakatulong ka pa, kapatid, sa iyong mga kapatid na mga Muslim na nagpapaputok na makagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagwawaldas ng salapi ng walang kabuluhan, lalo na itong okasyon na itong patungkol kay Jesus o alang-alang kay Jesus bilang pagsalubong nila sa kanilang Panginoong Jesus. New Year celebration. Pangatlo po na mga kapatid ko sa pananampalataya,
Para mo na rin sinabi na ang pagpapaputok sa New Year ay totoong nagtataboy ito ng kamalasan. Kaya nga nagpapaputok ang ating mga kababayan ay mayroon silang paniniwala, mayroon silang tradisyon, mayroon silang pamamahiin na ang pagpapaputok na ito, tanda ng pagsalubong sa bagong taon, ay upang itaboy ang kamalasan sa mundong ito. Para mo na rin sinabi, kapatid, na ang pagpapaputok sa New Year na ito ay totoong nagtataboy ito ng kamalasan at nagtataboy ng mga demonyo tulad ng paniniwala ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, kapatid, ay nakakatulong ka pa sa gawaing pamamaihin, sirkul akbar at kasinungalingan. Alang-alang lamang sa pagpapaputok na tinitinda mo, kapatid, ito ay pagpapatuloy nila ang pagbibigay, pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sino aber ang nagsasabi na itataboy ng mga paputok ang mga jin? Aber? Sino ang nagsasabi? Abay, para po sa inyong mga kaalaman, ang mga demonyo po o ang mga jin ay nilikha po ito sa apoy na walang usok. Abay, hindi po ito natatakot sa ginagamit ng mga paputok sa New Year. Abay, gustong-gusto pa nga nila ito eh. Kapag ito ay isinilaban mo at ito ay lumipad, abay, ilahabol pa nila ito, insyaAllah. Ganito po ang katotohanan. Hindi po sila natatakot sa mga paputok tulad ng paniniwala ng ating kababayan na sila ay natatakot sa mga paputok upang magsilayas ang mga demonyong ito at magkaroon ng mapayapang buhay at sa ganon ang swerte ay pumasok. Subhanallah. Ano ang kinalalaman ng mga paputok na ito sa mga bagay na ito? Pang-apat, kapatid, makinig ka. Dahil ang iyong paninda ay okasyon nila, tuwing New Year mo lamang ito ginagawa. Tuwing New Year mo lamang ito ginagawa. Hindi mo talaga ito ginagawa kapag walang okasyon. Ang pagtitinda mo ng pagpaputok, ang pagtitinda mo ng mga prutas na bilog o ano paman, hindi mo ito dating ginagawa at ngayong mga selebrasyon na New Year lamang mo ito ginagawa. Ang pagtitinda ng mga paputok, at batid mo na walang duda na ito ay gagamitin nila bilang paputok sa pagsalubong sa New Year. Sa ganito, ang iyong kalakal ay haram, ang iyong kalakal. At ang iyong kita ay haram at kinakain dito ay mula sa haram. Sa ganito, ang iyong ibada ay hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa loob po ng 40 araw. Night and days. Kapag nadatnan ka ng kamatayan, kapatid, mayroon kang bit na kasalanan. Gaya ng sinabi yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa sinusuportahan mo ang alam mong isang gawaing bid'a, at higit sa lahat na batid mo na ito'y gagamitin lamang paputok bilang pagsalubong sa New Year, na kung saan ito ang taon ng kanilang Panginoong Jesus, at ang ganitong uri ng kalakal ay wala na itong maibibigay na pakinabang sa tao. Ang totoo ay para lamang sinusunog ang pera ng mga tao na bumibili nito. Patungkol naman po sa mga Muslim na kung saan nagpapaputok ng anumang uri ng kasangkapan upang sa ganon ay bago pumasok ang bagong taon ay magpaputok ang mga ito at gumamit ng mga watusi at iba pa na ang layunin ay makiisa sa New Year at ito ay mabuti sa tingin nila. Sa ganito ay sinusuportahan ninyo ang gawain na ito na kung saan ito'y taon na Isus na ikaw ay gumagawa ng paglabas sa Islam. Kapag sinusuportahan mo ito, sinasang-ayunan mo ito na ang pagpapaputok na ito ay pagsalubong sa New Year na tanda ng pagseselebra ng kanilang Panginoong Jesus, ay lumabas ka po sa bakod ng Islam. Ngunit kung ang layunin mo ay aksyon lamang, wala kang ginagawang layunin na ito ay tanggapin mo ito, kundi pakikibagay, pakikisa, aksyon lamang, pagsuporta sa kanilang mga gawain, ang napapala mo, kapatid, ay paglustay ng salapi at pagsuporta sa gawaing bid'a. At para naman po sa mga nagtitinda ng mga bilog na nagtitinda, kapag sumasapit lamang ang okasyon na ito tulad ng mga prutas na bilog at iba pa, dahil alam mo, ikaw na Muslim na ito ay mabili dahil mayroon silang pamaihin hinggil dito kung bakit sila bumibili ng mga bilog, ay upang sa ganun ay magkaroon sila ng swerte sa pamamagitan ng mga bilog na ito. At ito naman ay sinasamantala mo ang pagtitinda rito, ngunit wala kang layunin na itinda ito ang totoo. Wala kang layunin.
na ikaw ay naniniwala sa ganitong pananiwala, ngunit ikaw ay nagtitinda ng mga prutas na bilog-bilog na alam mo ang kanilang layunin ay para magbigay ng swerte, ngunit wala kang layunin na itinuturo para maniwala ka sa pamamahiin ng mga ito, kundi ginagawa mo lamang ay ang pagsasamantala mo sa kanila, kaya ka nagtitinda. At hindi mo ba alam, ang linilinlang mo lamang ang iyong sarili at hindi ang mga bumibili, kapatid? Nililinlang mo lang ang iyong sarili. Dahil kahit wala kang niya, naitinda ang mga ito, naniniwala ka, naitinda ang mga ito, wala kang niya, naitinda ito, naniniwala ka na sa pamamahiin, hindi ka naniniwala. Ngunit maliwanag ang iyong aksyon at layunin ang pagsuporta sa gawaing ito. Alam na alam mo pa rin na ginagawa nila ito, ang pamimili ng bilog ay mayroon silang pamaihin upang sila ay magkamit ng suwerte. Sa ganito, kapatid, dahil kahit itinitinda mo ito ng walang layunin na naniniwala ka sa pamahiin, ngunit ang totoo ay nagtitinda ka lamang nito dahil alam mo na mayroon silang pamaihin sa mga bilog sa okasyong ito. Kaya naman itininda mo ito. Ibig sabihin ay malinaw pa rin ang pagsuporta mo sa kanilang gawaing pamaihin, dahil kung ganito ang layunin, kung bakit mo itininda ito, dahil alam mo na ang pamaihin nila sa mga bilog ay malinaw na kung saan magkaroon sila ng swerte para sa pamaihin nilang mga ito, sinuportahan mo pa rin, kapatid, ang kanilang ganitong gawain at paniniwala at pamaihin, kapatid. Sa ganito ay nakagawa ka pa rin ng pagtulong sa kasamaan at pagsuway sa Allah. At para mo na rin pinayagang mangyari na ipagpatuloy pa nila ang paniniwalang ito na pamaihin at manatiling maniwala sila sa New Year celebration na ito ay tama at mabuti. At ito ang taon ng kanilang Panginoong Yesus. Sa ganito ang iyong kalakal sa Islam ay tinatawag po ito na haram ligayri. Haram ligayri. Yaong isang mabuting gawa ang ginagawa mo na nahahaluan ng isang gawaing haram. Sa ganito po ang iyong paghahanap buhay ay walang biyaya at nagkaroon ka pa ng kasalanan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin? Ibig pong sabihin ay ang iyong kalakal ay halal. Dahil ito ay pagkain. At ito ay natural at likas lamang na kailangan ng tao. At kahit nasabihin pa natin na ang iyong kinita ay halal, ngunit wala naman itong biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kahit ang iyong paninda ay halal, pati na rin ang kinita, ngunit ang iyong niya at aksyon ay haram. Kung bakit ka nagtitinda nito, dahil alam mo na ito ay mabilid, dahil alam mo na ito'y paniniwala ng mga kababayan nating hindi mga Muslim, na ang mga bilog na ito'y magbibigay ng swerte sa kanila, na alam mo ito'y pamahiin nila, kaya alam mo ito'y magiging mabili at magbibigay ito ng swerte sa kanila kapag ang bilog, mga bilog na ito ay binili nila. Sa ganito, ang iyong aksyon, kapatid, ay haram. Ang iyong aksyon, ang iyong aksyon ay haram. Halal ang iyong paninda, halal ang iyong kinita, ngunit ito'y walang biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat haram ang iyong aksyon. Ngunit ikaw ay makasalanan. Alam mo ba yan, kapatid, kapag ikaw ay nagtitinda ng ganito, ikaw ay makasalanan dahil sa iyong aksyon. Sa ganito, wala nang biyaya ang iyong paninda, nakagawa ka pa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsuporta sa paniniwala ng mga bilog na ito sa New Year celebration ay na kung saan mapaghawakan nila bilang itong pamahihin na ipagpatuloy nila ito na ito ay tamang gawain. Nagbibigay ng swerte sa kanila, tumutulong ka sa gawaing syirkul akbar, kapatid. Ngunit kung ang pagtitinda mo sa panahon ito lamang ng mga bilog, na totoo na itong mga bilog na ito ay magbibigay ng swerte sa kanila kapag bumibili sa New Year celebration na ito, sa ganito ay naniniwala ka na ito ay tama, na magbibigay ng swerte sa kanila ang mga bilog na ito, ikaw po ay lumabas sa bakod ng pananampalatayang Islam. Mga kababayan, mga kapatid ko sa pananampalataya, abay, anong kinalalaman ng prutas na bilog o mga damit na mga may bilog na ito ay magbibigay ng swerte sa tao?
magbibigay ito ng biyaya. Abay kapatid, ang biyaya ay nagmumula lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at tanging sa Kanya lamang. At ang mga prutas na ito ay lilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala itong puwersa, wala itong kapangyarihan upang payamanin ng isang tao. Kaya ikaw na Muslim na kapatid na nagtitinda nito at naniniwala na nagbibigay ng swerte sa mga ito at nagbibigay ito ng biyaya, ikaw po ay nakagawa ng Shirkul Akbar. Gaya ng sabi natin, sa Islam, ano pong selebrasyon ang idinudulot nito, ay wala po itong maidudulot na mabuti kundi kasamaan at kasalanan po lamang. Kaya ito ay tinatakwil sa pananampalatayang Islam. Ito po ang okasyon na ito kung saan malaya ang mag-ingay, mag-inuman, magdamag at maghapon nag-iingay hanggang magdamag nagiinuman ng alak. Dito ay sinisira ng tao ang kanyang sariling katawan mula sa nakalalagong alak. At dito rin ay pinagmulan ng maraming away sanhi ng alak. At dito rin ay natututong magdroga ang mga kabataan sanhi ng maling selebrasyon. At dito rin ay lumilitaw ang mga kalunos-lunos na mga magulang na kung saan napuputukan, nasisira ang kanilang parte ng katawan na siyang dahilan upang hindi makapaghanap buhay, nagiging kawawa ang kanyang pamilya. Mga naglulustay ng mga salapi ng pabili ng mga items na mga gamit sa pagsalubong ng New Year. Winawaldas po ang mga salapi ng mga walang kabuluhan. Mga taong nasasaktan, nasusugatan ng hindi halos mabilang at kung minsan po, ang iba naman po ay halos ikamatay po ang mga tinatamaan ng mga paputok na ito. Isa pong mga selebrasyon na ang higit na nagbibigay pinsala sa tao na walang higit sa selebrasyong ito kundi ang pagbibigay po ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ikaw kapatid, huwag niyo pong suportaan ang gawain ito upang hindi natin makamit ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan po ninyo, ang magbibigay po ng kapayapaan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at siyang may kakayang bigyang kapayapaan ng tao kung siya ay susunod at susuko sa Kanya. Abay, hindi po ang mga paputok na ito ang magbibigay o magtataboy ng kabalasan sa mga tao, kundi ang dakilang maglilika ang siyang may karapatan na magbigay po ng kapayapaan sa mga tao. Ito po ang maikling pagpapaliwanag natin hinggil po sa New Year celebration. Ito po ay isineselebrate nila na tinatawag na Anno Domini, New Year of our Lord. Napakasakit pakinggan na ang tinutukoy nilang Panginoon dito ay si Jesus, Panginoong Jesus. Ito ay bagong taon na pagsalubong sa Panginoon naming si Jesus. Paano mo susuportahan ang gawaing ito na kung saan ay hindi pinag-utos ni Jesus na siya'y tawaging Panginoon at kailanman ay hindi niya inutos ni Jesus na siya'y sambahin kundi sambahin ang Allah? Paano mo susuportahin ang bagay na ito kapatid? Anno Domini na ibig sabihin New Year of our Lord Jesus. Ito ang okasyon na lihim na malaki ng New Year celebration para sa kaalaman ng ating kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kamusliman. Kung kaya naman po sa Islam, itinatagabilin na ito ay hindi dapat suportahan ang gawaing Shirkul Akbar na pagselebrasyon upang bigyang katambal ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Sige po at bigyan natin kasagutan ang mga katanungan natin na hawak po ni Brother Musa. Sa iyo ang pagkakataon, Brother Musa. Salamat. Mashallah, napakaganda ng ating napaksa. Inshallah, no, ako sana naway ang ating mga kapatid na nakikinig o mga kababayan ay na sila mismo na kanila napakinggan o nabigyan ng panahon o pag-aralan ang mga dahilan o ano meron ang nilalaman ang panahong ito, yung natawag na New Year, no? Inshallah. Alhamdulillah. So, ganun pa man ay tayo po ay nakatanggap ng mensahe mula sa ating mga text messages na kung saan ay nakatanggap po tayo mula sa 0916-315-1419. Kung saan ang kanyang katanungan po ay, kapatid, bakit hindi po pwedeng mag-celebrate ng hindi nakalahad sa kasulatan? Ano po ba ang kasamaan pwedeng idulot nito? Sa inyo pong mga Muslim, ipinagbabawal ito. Sa amin mga Kristiyano, bawal din po ba ito? Alhamdulillah. Yun po ang kanyang katanungan. Alhamdulillah. Ang kanyang pinakapuntong tanong dito ay ano ba ang may dudulot ng ganitong okasyon na kung saan hindi nakalahad sa kasulatan, no? Kung sa tulad ng kanya nabanggit na ano bang may dudulot nito, alhamdulillah.
So may daw sa katanungan ng ating kapatid na kung saan ang anumang pong okasyon na ipinagdiriwang na wala sa kautusan ng tanging tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito po ay magdudulot unang-una ng mga gawain na hindi po kanais-nais. Unang-una po dito ay papasok ito sa natawag na shirk, na kung saan ay makakagawa po tayo ng maling pagsamba, o kung saan ay makakagawa tayo ng mga layunin na kung saan ay tataliwas sa ating pagsamba sa ating tagapaglikha, no? Lalo na sa ating mga kapatid mga Muslim, o saan ay sumasama o sumusunod o sumasang-ayon na hindi nila nalalaman na ang gawain ito ay hindi na angkop sa ating reliyon. Alhamdulillah, na kung saan ay nakakagawa tayo dito ng malaking kasalanan, insyaAllah. Kung saan ay tulad na lang nasabi natin nakaraan, na napaksa natin na halos kahawig lang nito yung katanungan ng nag-text, na kung saan ay ang Islam po ay meron lamang dalawang okasyon na kung saan ito ay yung Idul Fitr o Idul Adha. Kung saan ito po ay may mga magagandang beneficiar o benefits na naidudulot. Di tulad ng mga okasyon na kung saan ay kinopya o hinango lamang sa mga ibang bayan o ibang bansa na kung saan ay para magkaroon lamang ng kasiyahan ng tao, ito po ay hindi naaayon sa ating pananampalatayang Islam, na kung saan ito pong tanong dito ay kung pwede rin po ba din sa mga Muslim o ay bakit bawal sa Muslim at pwede rin ba sa mga Kristiyano, no? Sa tanong sa text natin. Alhamdulillah, ang anuman pong ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagbawal sa Islam ay dapat huwag sundin o huwag gawin. At anuman pong pinahintulot ay dapat yun lamang ang dapat gawin. Kung saan ito po ay mayroong gabay, insyaAllah. Sunod po sa mga kapatid natin wala pa sa pananampalatayang Islam na kung saan ay gumagawa nito, ito rin po, kung babalikan po talaga natin, ang pinaka-origin ng mga gawain ito ay hindi rin po ito kanais-nais sa inyo dahil sa lang wala rin po itong basihan sa inyong mga pinanghahawakang kasulatan. Alhamdulillah. So ang anuman pong lahat na okasyon o mga bagay na gawain na tumutukoy o nasasakop ng pananampalataya, lalo na sa Islam, ito po ay haram. Inshallah. So yun po ang malinaw na kasagutan sa ating kapatid na saan ang anuman pong okasyon na hindi po pinahintulutan sa Islam o walang basihan, ito po ay haram. Alhamdulillah. So kung tinatanong nila, brother, sa kanila ba ay pinagbabawal din ito? Alhamdulillah. Abay, saliksikin niyo po ito sa inyong kasulatan na kung ito po ay ipinag-utos ng Diyos o ng mga propeta o ng mga apostol. Dahil kung tao lamang po ang siyang gumawa nito at mag-uutos po sa inyo, abay ano pong karapatan ng tao na siya ay magbigay ng patakaran sa mundong ito, gayon ay kagaya-gaya lang po tayo magkakatulad na lilikha ng dakilang manlilikha. Ngayon po, kung tinatanong ninyo, ito ba'y bawal sa inyo? Alam natin na papalamanan ang New Year celebration ng pamaihin tulad ng pamininiwala ninyo sa mga bilog ay nagbibigay ng swerte. Ang inyong mismong Biblia ay nagbabawal na huwag niyong paniwalaan ng mga pamaihin. Ibig po sabihin dito, mismong sa inyo ang New Year celebration ay naglalaman ito ng pamahin na kung saan pagbabawal sa inyong aklat, kung saan dapat ang celebration na ito dahil ito'y naglalaman ng ganitong pamahin, ay itakwil nyo ito sapagkat naglalaman siya ng pagbabawal ng iyong aklat. So ibig pong sabihin, malinaw na ito ay hindi nyo dapat gawin sapagkat ito'y salungat mismo sa inyong aklat. Yan po ang aming katugunan na maikli na aming maibibigay sa inyo. Lahat ng selebrasyon na ang tao lang ang gagawa nito ay hindi po ito dapat gawin sapagkat wala pong karapatang gumawa ng alatuntunin ng tao dito maliban sa ikanasi ng dakilang manlilikha. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, kung saan dapat po bago tayo gumawa ng mga bagay na kung saan ay hindi po ito o wala po itong basihan, ay mas mainam po na wag na lamang itong gawin kaysa naman po sa makagawa tayo ng malaking kasalanan. Tsaka yan talaga, brother, ang pinakamalaki talaga niyan ang Sirkul Akbar. No po? Alhamdulillah, isa sa mga dahilan yan na hindi nila napapansin na patuloy sumasama lalo ng ating mga kapatid na inshallah na naigabayan sila ng Allah, inshallah. No? Alhamdulillah. So dito po meron po tayo isang mensahe mula rin po sa 0939-852-6801. Assalamualaikum warahmatullah. Tanong ko lang po, Ustad. Bakit sa mga mayayamang kamusliman, marami sa kanila ang hindi nagbabayad ng zakat? Subalit utos naman po sa atin ang magbayad ng zakat.
gusto ko pong malaman kung ano ang parusa sa mga gumagawa nito. Alhamdulillah, brother. Ustad, inshallah. Ang pagbabayad ng zakat ay nakakalungkot isipin sa panahon natin. Marami akong napapansin, o siguro sa ating mga kamusliman, mga mangangaral, napakakonti lang ang nangangaral sa pagdating sa zakat. Kaya tuloy lubusan itong nakakaligtaan ng mga kamusliman dahil nagkukulang ang mga nagpapaalaala sa kanila. Po, ngayon po kung tayo ay mayroong zakat, may mga salapi, may kayamanan na abot tayo sa zakat, at hindi natin ibinibigay ang karapatan ng mga ito kung saan ibayad natin to sa 8 kategorya na matatagpuan sa chapter 9 verse 60 kung sino dapat nyong bigyan. Kapag po ito ay hindi nyo binigay ang zakat na ito, unang-una pong nagagawa ninyo ay kumakain kayo ng haram sapagkat mayroon pong haram ang inyong kabuhayan. Ang mga salapi na zakat na labis sa inyong salapi na babayarang zakat sa loob ng isang taon na hindi nyo ibinigay, na nakahalo ito sa inyong pera, ito po ay haram. Naglalaman ang inyong pera na haram. At sa ganito kayo ay kumakain ng haram, at sa ganito ang inyong mga ibada ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, walang reward ang inyong mga ibada night and days. Within 40 days, kumalibang kung makapagtauba kayo. Kung paano kung tuloy-tuloy kayong hindi nagbabayad ng zakat, kumakain kayo ng haram, di tuloy-tuloy din hindi ito binibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga gawain. Pangalawa, mayroon isang kasaysayan ng mga tao na hindi nagbabayad ng zakat, doon sa kanyang libingan ay tinatalian sila doon sa leeg ng apoy mula sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipararamdam nito sa tao doon sa libingan na siya ay sinasakal ng apoy na mula galing sa impyernong apoy. At doon din sa kabilang buhay ay nandoon siya sa ilog na pula kung saan siya doon ay na lumalangoy na kapag siya ay gustong pumunta sa pampang ay binabato ito ng mga anghel na nagbabantay doon upang basagin ang kanyang panga. Ang siya namang dahilan upang bumalik siya sa pulang tubig na ito hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Ganito po paulit-ulit ang mga parusa ng mga taong ito. Kaya matakot po kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibigay nyo po ang zakat na ito bilang karapatan ng mga mahihirap, at ito po ay hindi nyo na karapatan at kayamanan. Ito po ay kayamanan na may karapat dapat tumanggap nito. Ito po ang ating kasagutan sa zakat na ito. Alhamdulillah, mashallah. Nakusan isa pala, paano yun, sa sakali na ang isang Muslim na ginawa niya ang lahat ng ibadah, inshallah, tulad ng mga 5 beses na pagdarasal, sabihin, naging isa sa panatiko siya, inshallah, no? Ngayon, yun lang ang hindi niya nagagawa. Paano ba yun ang ano? Ang masakit pa, brother, baka itakwil mo pa ang zakat habang lalabas ka sa Islam. Ngunit kung hindi mo naman tinatakwil ay hindi ka lamang nagbibigay, yun nga, brother, mayroong salapi o kayamanan nakahalo na haram sa iyong kayamanan sapagkat hindi mo ito kayamanan, at kapag nakakakain ka rito, hindi mo alam yan kung nasaan ang bahagi niyan. Nakakakain ka ng haram. Kahit gaano ka mang kadibotante ngayon, kapatid, kahit gaano mang dua ang inilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nagdudua noon sa disyerto na kung saan ang buhok niya ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay tanda talagang gusot-gusot, tanda ng malayong paglalakbay, at humihiling dumudua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano didinggin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Gayong siya, ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram. Ibig sabihin, brother, dua, panalangin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang pinakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para ka lang nag-iibada nang walang nakikinig sa'yo, brother. Napakasakit isipin, ibada ka lang ng ibada, wala namang palang pumapansin sa'yo, no? Nagpapakapagod ka lang, kapatid. Pero din naway palayo tayo ng Allah sa ganyang sitwasyon, inshallah. So bilang karagdagan din sa sinabi ng ating kapatid na kusan, isa sa mga hadis na inulat ni Muaz bin Jabal, na kusan sinabi niya o nakausap niya ang Sugo sallallahu alaihi wasallam, na kusan tinanong niya ang patungkol sa talata sa Quran sa chapter 78, 80, na kusan umiyak ang propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nabasa ang kanyang damit na ng luha na dumaloy mula sa kanyang dalawang mata, na kusan isinama sa talatang ito ang mga tao na kusaan ay babangon sa kabilang buhay, na kusaan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babangon sila mula sa kanilang mga libingan na ang kanilang mga tiyan ay parang bundok na puno ng mga ahas at mga eskorpyon at katulad ng asno. Kung saan ipapahayag ng mga anghel na nanawagan, Ya Allah, ano ang gawain ng mga taong yan? Kung saan sinagot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sila yaong mga taong hindi nagbibigay ng zakat. At yan ang parusa nila sa kanila sa
impyerno nga po, inshallah. Mayroon pang binanggit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, brother, sa araw ng paghabuhay na muli. Ito pinakamasaklap. Ang tao doon ay wala siyang gagawin kundi tatakbo ng tatakbo hanggang sa hukuman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong humahabol sa kanya? Ahas po ang umahabol sa kanya. Bakit siya tumatakbo? Dahil lalamunin siya ng ahas na ito kapag hindi siya tumakbo. Ito ang kanyang kayamanan. Gagawin ahas ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hahabol sa kanya sa panahong yaon upang paluputin at lamunin o saktan siya. No po, napakaraming parusa ng mga taong hindi nagbibigay ng zakat. Kaya naman po sa panahon natin ngayon, napakaraming ang totoong Muslim na mayaman na hindi nila ito binibigyan pansin. Dahil ang totoo ay kulang ang paalaala sa kanila at kulang na pag-aanap ng kaalaman kung bakit na nila lubusang konti-konti nakakalimutan ito. No po, lalo na po ang mga programang ganito ay nangangailangan ng tulong upang sa ganito ay maisulong natin at magtagal pang magprogramang ito. No po, kung maraming magbibigay ng zakat sa ating mga kapatid na mayaman, ay lalaga na po ang mga programa dito sa ating bansa, mga kapatid. Opo, pero dahil sa po, yun po ang dahilan ay masyado nating hinihigpitan ang paghahawak ng kayamanan, ang siya namang sanhi na pagkonti ng programa at pagdadawa ng ating kapatid. Inshallah, sa susunod na buwan, brother, bibigyan ko ito ng isang lecture na bibigyan natin ito ng pamagat na ang sadaka ang siyang isang tungo. Ang sadaka ay tungo sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Bibigyan natin ito ng pansaksa, inshallah, sa susunod na buwan. Alhamdulillah, Mashallah. So, dun sa katungunan ng ating kapatid, inshallah, sa katanungan ng ating sender, na kung saan ay bilang paalaala po sa ating mga kapatid na kung saan ang anumang ari-arian o yaman ay isa lamang pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So inshallah, muli po ay nakatanggap tayo ng isa pang mensahe na inshallah, no? Kung saan ay ito po ay nagmula sa 0920-640-7980 na kung saan ang text po niya, salam. Waalaikumsalam. Paano naman ang kaparusahan sa mga nangangalunya na may asawa? May asawa na. Alhamdulillah, brother. Ano daw ang parusa sa mga nangangalunya na may asawa na? Alhamdulillah, napunta tayo sa mga pagpaparusa sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, open po ang lahat ng katanungan po rito. Sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Kung hahanapin niyo po sa banal na Quran, ang pagpatay sa mga nakikiapid hinggil sa stone to death ay matatagpuan niyo po ito sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at hindi niyo po ito matatagpuan sa banal na Quran. No po, sapagkat dalawa po ang revelasyon natin sa Islam, ang Quran at sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi niyo matagpuan sa Quran, matatagpuan niyo ito sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi niyo matagpuan sa sunnah, minsan natatagpuan niyo ito sa banal na Quran po. Ang dalawa pong ito ay revelasyon ng Panginoon subhanahu wa ta'ala. Noon po, ang pagpaparusa sa kanila ay ikulong lamang. Sa banal na Quran, ikulong sila at huwag bigyang pagkain hanggang madatnan sila ng kamatayan. Ito po'y pinawalang bisa sa banal na Quran sa pamamagitan ng isang revelasyon, ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na patayin sila sa pamamagitan ng pagpukol ng bato. At ito ay magaan. Ito po ay magaan. Sa pananampalatayang Islam, magaan po ang lahat. Ito po ay magaan. Sa paanong paraan maging magaan ang bagay na ito? Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya po ang lahat ng bagay. Kapag ito ay isang magaan na bagay, alam niya po yan. Hindi niya ipag-uutos ang mabigat sa pananampalataya. Ito po ay mabagaan. Mashallah, napaganda nga po ng... No po, ang pagparusa sa kanila ay stone to death po ito. Stone to death po ang parusa sa kanila. Gagawa ka ng hukay. Then pagkatapos, ilulubog po ang tao rito hanggang dibdib. No po, tapos ito'y tatabunan upang hindi makatakas ang taong ito at siya ay papatayin sa pamamagitan ng bato. Babatuin siya na kung saan ang mga bato ay dapat hindi malaki para hindi siya agad mamatay. Na sa ganun, malasap niya ang ngabdi ng kanilang ginagawa at ganoon din ay pakita ito sa mga tao upang hindi ito gayahin. Sapagkat alam natin, ang pakikiapid ay ang dami-dami nitong resulta upang wasakin ang lipunan. No po? Ayun po ang ating katugunan, kapatid. So papasukin natin sa ating linya ang ating kapatid na si Brother Haron Sanchez na sa kabilang linya po natin ang ating mahal na kapatid. No po, mayroon pang oras buti nakahabol insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya brother. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustad. Sa iyo pong pagkakataon, brother, makabati po kayo. Alhamdulillah. Inshallah po. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu Nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man taba ila yaumiddin, amma bad.
Assalamualaikum po sa ating mga kapatid na minamahal nating mga kapatid sa buong mundo at magandang umaga po sa ating mga mahal na tagasunod sa ating programang Islam Solution for Humanity. Alhamdulillah. Kumusta po kayong dalawa dyan, Brother Saleh, Brother Musa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, brother. Ako po ay nagpapasalamat unang-una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ako ibigyan pa ulit ng pagkakataon upang maging kasama ninyo kahit sa sandaling pagkakataon lamang. Alhamdulillah, maganda po ang katanungan dito, kaya nga po ang paliwanag po kanina ni Brother Saleh ay tungkol dun sa zina o pangalunya. Alhamdulillah, brother. Alhamdulillah, bro. Masyaallah. Baka may dagdag. Baka may dadagdag ka, brother. Rumuulan tayo ng mga text, bro. Hindi natin na bibigyan ng itong mga nakasulat. So, alhamdulillah. First, sabi natin, priority yung mga nagtitext. Bro, baka may dadagdag ka bilang hudud o parusa sa zina. Tinatanong lang ating texter, brother. Texter, alhamdulillah. Opo, alhamdulillah. Ang batas po sa Islamiko, kapag ang babae na may asawa at ang lalaki na may asawa at nagkaroon sila ng pagtatalik na bawal na relasyon, ang hatol po sa batas ng Islamiko, katulad po ng sinabi ng kapatid ng Brother Saleh, Alhamdulillah. ay stoning to death po ang babae hanggang sa mamatay. At ang lalaki naman, ang parusa dito, sa madaling salita, ay pugot po. Pugot, beheaded. Pugot ang Ito po ang pinakamainam na parusa na makakamtan ng mga taong nagkasala. Iba naman po doon sa pakikiapid at pangangalunya. Ang pakikiapid po ay magkaiba sa pangalunya. Ang pakikiapid sa batas Islamiko, halimbawa po, ang babae ay walang asawa. Ito ay dalaga sa madaling salita. At ang lalaki ay may pamilya o may asawa. Ang hatol po sa babaeng dalaga na pumatol sa lalaki may asawa ay latigo. Siya po ay papaluin. Yun po ang hatol sa babae. At yung pong lalaki ay pugot po. Pugot ang hatol sapagkat siya ay nakagawa ng isang malaking kasalanan. At maging ito ay batas din sa ating pangkalukuyan sa mga hindi nanampalataya o sa mga labas sa Islam. Alhamdulillah, mashallah. Bagamat napaka-inam kung ano talaga ang pinaka-the best na parusa. Sapagkat, tignan po natin mga kapatid, po, kapag ikaw ay wala ka sa pananampalatayang Islam at wala kang takwa o takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagagawa mo ang mga bagay na kanyang ipinagbabawal sapagkat wala kang takot sa kanya. Hindi mo iniisip kung anong parusa. Maligaya ka dito sa mundo sapagkat hindi mo iniisip yung parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Ang taong may takwa o may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lagi sumasamba, dumadalangin at umiiwas kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya basta-basta ito magagawa sapagkat sila yung mga taong nangangamba doon sa parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Jahannam o tinatawag na apoy ng impyerno. Yung pong paliwanag ko, kapatid. Actually, brother, sa Biblia nila ay nakalagay din yan, no po? Isa sa bersikulo sa Levitico 20, verse 13, na kung ang lalaki at babae ay makagawa ng pakikiapid, ay pinag-uutos din po na patayin. Mashallah. Opo. Ibig sabihin, malinaw pati sa Biblia. Pati sa Biblia nila. Ibig sabihin, hindi lang po sa Islam. Bakit po kaya, no? Sapagkat po kasi malaki pong karumaldumal na kasalanan to, malaki ang epekto, gaya ng pinaksa natin, ayaw ng Diyos na magawa ito dahil malaki talagang resultang magaganap na kamalian o kasamaan sa bagay nito. Balik sa iyo, brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah, no? Mashallah. Brother, Assalamualaikum.
O waalaikumsalam. Balik sa'yo, bro. Doon naman po sa, dagdag ko lang po, doon sa Bro, may mga bagong kapatid pasok na natin. tanong. Alhamdulillah, brother. Inshallah, mayroon tayong... Meron ka pa dagdag, bro? Bro, baka may dagdag ka pa. Sige po, padal po, padal. Abante Brother po. Musa, sige po. Alhamdulillah. So, muli po ay brother, inshallah, ito, tama-tama. Meron tayong isang muling katanungan kung saan ay mula sa 0926-458-1555 na kung saan, bilang isang Muslim, ito po tanong niya, brother, bilang isang Muslim, ipinagbabawal nyo po ang pagtitinda namin sa bagong taon. Ganun din po ba ang pagtitinda sa mga piyesta? So, Bilang inshallah, isang Muslim. bilang isang Ano yung nagtitinda, brother? ang Muslim ba yan o Muslim to, brother, Kristiyano? nagtatanong. Bilang isang Muslim, Bilang isang Oo. Muslim daw po, brother. Alhamdulillah. Muslim ang nagtatanong. alhamdulillah, Bakit daw po pinagbabawalan silang magtinda Sa sa bagong panahon taon, ng bagong taon na ito? at ganun So, din po ba sa bawal mga din piyesta? daw po sila sa piyesta. alhamdulillah, masyaallah yung katanungan ay brother. Alhamdulillah. Malinaw po ang batas ay batas. Sabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. kullu bid'atin dalallah wa kullu dalalatin finnar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Alhamdulillah. Lahat ng pagkaligaw ay sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Sabi- Kanina po, pinaksa at ipiniliwanag ni kapatid na Saleh tungkol sa mga gawain na lumalabas sa Islam. Sino mang umayon, sumunod doon sa mga ipinagbabawal ng Islam, sila ay mga gumagawa ng bid'a at ito ay malaking kasalanan po. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Katulad po halimbawa, konting paliwanag lang po. Hindi ka nga umiinom ng alak, subalit ikaw naman ang tagabukas. Alhamdulillah. Hindi ka nga tagabukas ng alak, ikaw naman ang bumili. Ikaw naman ang tumulong. Ibig sabihin, nakiisa ka sa kanilang gawain. Sa madaling salita, kasama ka nila. Masya Ikaw Allah. ay umayon Masya Allah. sa mga gawaing ipinagbabawal ng Islam. Actually, Ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatibay po na ebidensya niyan, brother. Napakatibay po niyan. At yan ay hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Napakatibay po na ebidensya niyan. Alhamdulillah. Padal po, Brother Musa. Yun po ang Alhamdulillah, katungkol na Allahu Akbar. sa katanungan. Salamat po sa... Malino na sinabi ng ating kapatid na kung saan ang sino man sumang-ayon na kisa sa anumang gawain na labag sa pananampalatayang Islam ay siya ay karamay dito, no? Masyaallah. Oh, gaya ng nabanggit Alhamdulillah. natin sa banal na Quran kanina, huwag kayong magtulungan sa kasamaan o kasalanan. Ibig sabihin, kung kasalanan ang ginagawa, huwag natin suportahan ito o tulungan ito, no? Masyaallah, alhamdulillah. Pagkonsinti ang tawag diyan eh. Alhamdulillah, muli brother ay meron tayong natanggap na message muli, no? Inshallah, no? Nakusan ito nang galing sa 0998-414-7475. Alhamdulillah, no? Ang kanyang katanungan, bakit po nilikha ng Allah o ipinahintulot ang maraming kasamaan dito sa mundo at ginawang mahina ang tao at pagkatapos po na magkasala ang tao ay kanyang parusahan sa impyerno? Yun po ang katanungan niya, inshallah brother. Kung mayroon kang kasagutan, inshallah, yun po yung katanungan niya, alhamdulillah. Ano tanong po? Ito, ulitin natin tanong na kung saan, bakit po nilikha ng Allah o ipinahintulot ang maraming kasamaan dito sa mundo at ginawang mahina ang tao at pagkatapos po na magkasala ang tao ay kanyang parurusahan sa impyerno? Assalamualaikum, brother. Sa kabilang linya kayo, brother? Masalah, alhamdulillah. Totoo po naman talaga ng lahat ng bagay dito sa lupa at sa kabilang buhay na walang kapahintulutan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman na ito hindi magaganap. Alhamdulillah. Sapagkat upang mabatid, upang malaman kung sino nga ba ang tunay na sumusunod, kung sino nga ba ang tunay mananampalataya. Kaya nga po, ibinaba si Propeta Adam alayhisalam sa mundo at ang kanyang asawa na si Hawa. Ganon din si Iblis na ibinaba sa mundo sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganon ay mabatid ng tao kung sino nga ba ang susunod sa kanya. Sapagkat
Binanggit po niya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ. Sa madaling salita, ililipat po natin sa pinakamalapit ng sa Tagalog, ang ibig po sabihin, at sa mga hindi na nampalataya, sila ay aking parurusahan ng matinding parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makakatulong. At sinabi pa niya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ammal ladina amanu wa amilu salihati payuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu salimin. At sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kabutihan, si Allah ang maggagawad ng ganap ng gantimpala. Si Allah ay hindi nagmamahal sa mga tampalasan, mapagsamba sa mga Diyosan at gumagawa ng kabuktutan. Ang ibig sabihin ito sa nagtanong, ano po, ang mundo pong ito ay pagsubok lamang. Alhamdulillah. Pagsubok lamang. Wala tayong karapatan o pagmamayari sa mundo. Ito po ay training field natin. Bakit po? Unang-una, nilikha niya Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso at saka impyerno. Kaya nga po, sino man ang sumunod sa kanyang pinag-uutos, ang paraiso ay nakalaan sa kanya. At sino man ang sumuway na hindi sumunod, mga tampalasan, mga buktot, ang impyerno ay nakalaan naman sa mga taong gumagawa ng ganon. Alhamdulillah, Brother Musa. Alhamdulillah. Una sa lahat na nagtanong, dalawa ang kadar natin, brother. Ang universal na kadar at saka legal na kadar. Ito pong may kasamaan, pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kasama ito sa universal na kadar, no? Ito po universal na kadar. Ngunit mayroon magkasamaan na yung dulot nito ay kabutihan sa likod nito. Ngunit kung hindi alam nito ng tao, talagang hindi niya malalaman ito, mapapahamak siya. Gaya lang sabi ng brother natin, bakit mayroong masama at mabuti? Ang totoo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala niya dito tayo, o ang mga tao, o mga dinala niya rito ang mga tao, upang sila ay subukan kung sino ang magaling sa gawa. Ibig sabihin, kung wala namang masama, anong pagsubok mangyayari sa tao? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 32 verse 13, walau syi'na la atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla jahannama minal jinni wan nasi ajma'in. Kung nanaisin ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kung kayong bigyan ng lahat ng patnubay, ngulit mananaig ang aking gusto. So ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibigyan tayo ng pagsubok na makagawa ng masama, pero binigyan tayo ng guide para alam mong masama at mabuti, tinutulungan niya naman tayo, ngulit pinipili mong masama, hindi ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay sa iyo o tinutulungan ka niya o inuudyukan ka niya na gawin mo ito, bagkus sa iyong sarili mo ito ginagawa. Sa iyong sarili mo ito ginagawa. Kaya may aral sa Quran, kapag ginawa mo masama, dahil yun siya sa gagawa ng sariling kamay. Kapag ginawa mabuti, dahil ito sa aking tulong. Ibig sabihin, tinanggap mo ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, linikha lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang masama at mabuti upang ang tao ay masubukan niya kung sino talaga ang susunod sa kanya at hindi susunod sa kanya. Ngayon, kung parurusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng tanong, siya'y parurusahan. Bakit? Dahil ikaw ay gumawa ng kasalanan. At kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan at pinarusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging sa batas ng tao, pinarusahan ka dahil sa kasalanan, ang tawag dito ay katarungan. Kapag ang katarungan ay tinatawag na katarungan, ito ay mabuti dahil sa iyong kasalanan. Alhamdulillah, ibig sabihin itong kasamaan na kanya nagawa ay sariling pagnanais. Sarili niya, free will tayo, brother. Hindi natin pwedeng sisihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, yan po ang kasagutan ng ating... Next na katanungan, brother, para mahabol si bro. Inshallah, muli po may nagdanong dito sa atin ako sana mula sa 0919-524-516. Kung saan, sumagot po ito siya na di po ba nagtinda ang propeta o gumawa ng transaksyon sa mga kupar? So, ibig sabihin nung text na to, brother, parang yung kanina, siguro nakikinig siya to na kung saan ay kanina at natanong niya yung pagtitinda ng mga Muslim. So, ito, parang isa sa mga pagtatanggol o ano to. Actually, naglalako pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya nasa pwesto, kundi naglalako ng asawa niya si Khadijah. Brother, assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, brother. Ang tanong ay, pagpapatuloy siguro ng tanong kanina ay pinagbabawal daw magtinda ang mga Muslim. Hindi po daw ba nagtinda naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibig sabihin, bakit natin pinagbabawal ang mga Muslim na magtinda? Hindi po ba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagtinda din po ba
Di ba? Bakit natin daw sila pinagbabawal, brother? Alhamdulillah. Unang-una, totoo po ang sinabi ng kapatid na Saleh. Siya po talaga ay nagnegosyo, nangalakal. Subalit, hindi po siya nangalakal ng paputok. Hindi po siya nangalakal ng mga pinagbabawal na alam niya yung pinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhang wala pa naman nagpapaputok nun, bro eh. Po? Wala pa naman yata nagpapaputok nun, kaya di nangangalakal. Baka yun ang iniisip nila. Kaya nga po, napakasakit po. Ang sabi ko po kanina, ang bawal ay pinagbabawal. Alhamdulillah. Totoo naman na talagang nangalakal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, kahit naman po tayo pwede tayo mangalakal na doon sa halal. Tayo pinapahintulutan mangalakal halal. Hindi tayo pwedeng mandin lang. Huwag tayong magbenta ng mga ipinagbabawal. Ang isang haram, kailanman hindi magiging halal. At ang halal, kailanman hindi magiging haram. Saan ba natin itutuwid ang ating landas? Alin ba dapat ang sundin natin? Kapag ang batas ay batas, kapag ipinagbawal, ay ipinagbawal. Sapagkat ito ay mainam kapag ikaw ay sumunod. Kapag sinuway mo ang batas, katiyakan ikaw ay maliligaw. Kaya bilang tao, alam natin na masama at mabuti. Tayo ay dapat sumunod kung ano yung mga pinagbabawal at kung ano yung mga pinapaintulot. Yun po, Brother Saleh. So, maging sa banal na Quran, brother, ay malinaw na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya ang araw para sa ating ikabubuhay. Ibig sabihin, ang mga Muslim ay inobligahan din maghanap buhay sa banal na Quran at sunan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit gaya ng sabi ng brother natin, abay, kailangan kapag tayo ay nagtransaksyon, iwasan po natin ang pinagbabawal ng Sharia. Mayroon pong hangganan ang pagbibigay ng transaksyon. No po, marami po yan at napakabigat ng pag-aaral sa transaksyon. Kung tutuusin, ang mga kapatid nating nagte-text ng ganito na naghahanap ng pilit ng dahilan o syubuhat na makaligtas sila sa pagtitinda nilang ganito. Abay, sa totoo lang po, ako po ay hirap na hirap din mag-aaral pagdating sa transaksyon eh. Paano kung hindi pa natin ito pinag-aaralan? Paano natin malalaman ang mga bagay na bawal dito? No po. So, gaya na sabi ng brother natin, kung magtitinda tayo ito ayon sa Sharia ng Islam at kung ipinagbabawal ito, ay huwag po nating itinda ang mga ipinagbabawal, lalo na kung ito suportado ng banal na Quran na ito po'y bawal. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, nakusan ay malinaw po na ang pagtitinda ay may hangganan o may limitasyon. Nakusan ay dapat munang pag-aralan kung ito ba ay nasasakop sa mga pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Alhamdulillah. Inshallah, meron pong text na kusan ay... Meron pa text, bro. Sa kabilang linya ka, brother. Assalamualaikum. Andito po, alhamdulillah. Okay, bro, meron pa text. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bali, assalamualaikum. Yung kayo na po to, brother. No? Kusan ay mga brothers, Ustad Harun, Ustad Saleh at Brad Musa. Maraming salamat sa aking mga tanong na isinagot ninyo. Na aking tinanong, naway iligtas kayo ng Allah at kami namang mga tanong, naway kami na iligtas sa impyernong apoy. Alhamdulillah. Amin Rabbil Alamin. Nawa tayong lahat po mga kapatid. Napakalaking tulong ninyo. Alhamdulillah. Napakalaking tulong sa tuwing kayo ay magte-text sa amin. Alhamdulillah. Hindi lamang po yung nais nyong malaman ang isang bagay, kundi lahat po ng Muslim na hindi nakakaalam na napapaabot po ito, ay lalo po kayong biyayaan sana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa masigasig yung mga pagtatanong na ito. Brother. Alhamdulillah. Bro, may pasok tayong text, muli, bro. inshallah, brother, may po tayong katanungan na kung saan ay mula sa ating kapatid na kung saan, bakit po sa atin, sa mga Muslim ay nagkaroon tayo ng iba't ibang paniniwala sa katangian ng Allah? Alhamdulillah, no? Ang Allah po ba ay nakikita natin sa araw ng muling pagkabuhay? O makikita po ba natin sa araw ng muling pagkabuhay? Naputol po kanyang So bali ang katanungan niya, brother, dalawa. Bakit daw po ang mga Muslim ay nagkakaroon sila ng iba-ibang paniniwala pagdating sa katangian o pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at makikita daw po natin ba ang Allah sa kabilang buhay? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ang ganda po ng katanungan, ang unang katanungan o yung pangalawang katanungan, kung makikita ba si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oo naman po. Malinaw po na ito, na siya ay makikita pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga po, doon po sa paliwanag na kung saan ang mga tao na nananampalataya, na sumunod sa Kanya,
kung saan ay nandun na sila sa paraiso. Nasa paloob na sila ng paraiso. At tatanungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pong katanungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga alipin, meron pa ba kayong hilingin sa akin? Mashallah. Ang sagot po ng mga tao na nasa paraiso, Ya Allah, wala na kaming hihilingin pa sa iyo, sapagkat kami ay nasa loob na ng paraiso. Ang katugunan po ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niyo bang makita ang inyong tagapaglikha? Alhamdulillah. Ibig sabihin po, makikita siya, sapagkat sa ulat po, ang paraiso ay may 8 pintuan na may 100 level, na kung saan ang pinakamataas na level ay nandoon nakaupo o nakaluklok ang mahal na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang trono. Allahu Akbar. Doon po sa tinatawag na Jannatul Firdaus. Kaya nga po, yung pong mga mananampalataya ay tinatagubilin na hingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok tayo sa pinakamataas na paraiso na kung saan ay makakapiling at makikita natin ang ating tagapaglikha. Alhamdulillah Rabbil At Alamin. yan ay sinuportahan din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tanungin siya ng mga tao, brother, kung makikita na ng Allah. Sinabi niya, nakikita niyo ba ang kabilugan ng buwan? Sabi ng mga tao, oo, ganyan yung makikita ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggil sa pangalawang tanong ng brother kung bakit tayo nagkakaroon ng ibang paniniwala sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang yan, nagkakaroon tayo sa tatlo, Tauhid ar-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah, al-Asma wa Sifat. Kung bakit tayo nagkakaroon ng iba-ibang paniniwala, ang dahilan lamang po ay maling akida. Yan po ang katotohanan kung bakit tayo nagkakaiwalay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa akida, dyan po tayo nagkakaiwalay. Kung tutuusin, napakaganda pag-aralan ng akida upang hindi tayo mailayo sa paniniwala. Tulad ng paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, tamang-tama po ang paniniwala nila pagdating sa akida. Inshallah. Alhamdulillah, mashallah. Nakusan malinaw na iniata sa atin. Nakusan magpagalingan tayo, inshallah, sa pananampalatayang Islam upang makamit natin ang sinasabing gantimpala. No? Sa akida kasi, brother, bawal kang magbigay, halimbawa, ng iba mo salita ng Allah, magbigay ng pakahulugan sa salita ng Allah. May mga pagbabawal dyan kung bakit binibigyan ng ibang mga kamusliman na pakahulugan at pinapalitan ang mga bersikulo o mga talata. Diyan nagkakagulo-gulo ang mga Muslim. Hindi mo pwedeng palitan tulad ng Quran, no? Hindi mo pwedeng palitan ang talata niyan. Halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala umakyat siya sa trono. Pinapalitan ng iba yan, hindi yan bumaba sa trono, ang lalinig niya ang mundo. Bibigyan ng sarili interpretasyon. Bibigyan nila hindi naman yan, papalitan nila mismo ang aya ng Quran. O kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako'y bumababa. Sasabihin nila, bumababa ang habag o ang anghel o ang kaalaman ng Allah. Huwag mo sabihin yan, bawal sa Islam. Kapag dating sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo pwede magbigay ng interpretasyon kung ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang dapat ang fix na paniniwalaan mo. So dito sa akida, maraming ganyan tayo nagkakaiwalay sa paniniwala, katangian at pangalan ng subhanahu wa ta'ala. May itanong, brother. Bali, karugtong lang yun ang katanong, brother. Inshallah, no? Hindi po ay mayroon pang mensahe, inshallah, no? Alhamdulillah, bilang karugtong po ng katanungan niya, inshallah, nung nag-text na tungkol sa pagkakaiba ng ating pagkilala sa Allah, ito po ay karugtong na sino po ba mababa sa 1/3 of the night? Yan, bali. Ang bumababa sa 1/3 of the night, malinaw po sa hadith ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fix, walang pwedeng baguhin doon. Hindi tama yung tatlong sinabi ng mga ulama natin, bumababa ang kanyang kaalaman, bumababa ang malaika, bumababa ang kanyang rahma. No, bawal po sa Islam yan. Maging ang mga sahaba, kapag dating sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila itinatanong yan sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat haram na itanong natin kung sinong bumababa. Alam nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bumababa sapagkat sinabi niya, ang ako'y bumababa. Hindi mo pwede sabihin kaalaman, hindi mo pwede sabihin rahma, hindi pwede sabihin malaika, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mismo bumababa. Sa paanong paraan? Ito'y hindi natin alam kung paano sa paraan na bumababa. Baka, brother, may dadagdag kayo, brother Haron. Alhamdulillah. Katulad nga po ng paliwanag niya, meron din pong naniniwala, halimbawa po, pagka may nagtanong, nasaan ba si Allah subhanahu wa ta'ala? Ang kasagutan ng karamihan, ito'y patungkol sa akida, ang karamihan na sinasabi nila, Allah is everywhere. Ang Diyos ay kahit saan nandun siya. Totoo po yan, bro. Totoo po yan. Ito po ang paniniwala ng iba. Akida po yan. Totoo po yan. Ito po ay taliwas po eh. Sabi mo, ang Diyos ay kahit saan ay nandoon. Ito po ay taliwas.
Sapagkat kapag ito ay sinabi natin, ay ba'y napakasagad po tanggapin na kapatid mo sa kapatid na sali. Kapag ikaw ay nasa banyo, ang Diyos ay nasa banyo, o kapag ikaw ay ng bato, tatama mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mali po ang gawin mga kasagutan. Mainam po, kapag tinanong kung nasa bang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nasa kanyang trono. Alhamdulillah, yun ang pinakamainam na sagot. At nakikita niya ang kanyang mga nilikha ayon sa kanyang kapangyarihan. Alhamdulillah. Isa rin po sa sige po bro. Isa rin po sa Sige po. rekomenda natin sa ating mga kamusliman. No po, kung bakit tayo nagkakawatak-watak pagdating po sa kapahatangan ng Allah ay akida po. Inirekomenda po namin na pag-aralan nyo ang akida sapagkat po malaking bagay po ito sa atin na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon po itong mayigit 100 lecture. No po, ang pinaka-the best na pag-aralan yung akida. Total, ito po ang gumawa nito na maibalik ang akida sa panahon na nalulustay na ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nawawala na, ay kay Ibn Taymiyyah po. Balikan nyo po ang mga ngaral ngayon sa panahon natin na akida na tinuro ni Ibn Taymiyyah. Napakaganda po ng pag-aaral dyan. Nandyan po si Yasir Qadhi, pwede nyo siyang mapakinggan. Pwede nyo rin mapakinggan dyan si Takwim, si Abu Musab. Marami po sa ating mga klaso na jamaa ang nag-lecture nito. May higit pong 100. Alhamdulillah, malaki pong tulong ito sa atin. Alhamdulillah, inshallah. No, hindi po, inshallah, no, dahil po sa tayo ay naubusan na inshallah ng oras, inshallah ay alhamdulillah, siya ito may So meron pa tayo isang katanungan bro. Sige natin siya, alhamdulillah. Inshallah brad, ito po yung katanungan ako sa may yabo natin inshallah, no. Magandang umaga po. Tatanong ko lang po sana kung ano ang pinagkaiba ng sugo at propeta. Brother Ron, ang tanong daw po ay ano ba ang pinagkaiba daw ng sugo at propeta? Sa tuwing kasing bumabanggit kami rito ay dalawang binabanggit namin, propeta at sugo. Hindi po raw ba ito isa lang? Hindi po ba ito ay parehas na kahulugan lamang po, brother? Ano raw po pinagkaiba ng propeta at sugo? Magkaiba po yan at ng sugo. Ang isa po dyan ay messenger, tagapagatid ng Inside, balita. alhamdulillah. Ang mga propeta po ay piling-piling tao na dakila pag Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala sa kanya-kanyang panahon upang igabay ang sangkatauhan sa tuwid na landas. Sila po ang mga propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala na piling-piling mga tao magmula pa kay propeta Adam, propeta Noah, propeta Moises, propeta David, propeta Isa alayhi salam, kay propeta Muhammad, peace be upon them. Sila po ang mga tinatawag na propeta. Brother Saleh, medyo malapit na po ang time. Ako po ay magpapaalam sa inyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala subhanahu wa ta'ala. Ang nandito lang po, mga kapatid ko, mga kababayan, at wala na po tayong oras. Ako po magpapaalam na, inshallah, sa susunod po na ating talakayan, sa susunod na linggo, inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli po, kami po ay pansamantalang magpapaalam muna po. At sa muli inshallah ay mapapasok po ang susunod na buwan ng Enero, ang bagong taon, na kung saan ay maghahanda po tayo ng mga bago nating programa na naman po, na kung saan ay lalo natin pong paihigtingin ang ating mga programang ating pagsasaluhan dito upang maging kapanapanabik. Ang programang ito, pag sa ganun, inshallah, ay maraming makinabang sa programang ito. No po? Ang katanungan pong ito, sa susunod na lang po natin inshallah sagutin ito. Napakarami nagtatanong po sa atin. Alhamdulillah. Sa yung pagkakataon, brother Musa, at sa inyo rin pagkakataon na sa mga kapatid po natin na inshallah ay kung meron po kami na banggit na kung saan ay nakasama sa ating mga kaloban, kami po humingi ng kapatawaran. Unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, no? So inshallah po, muli po sa sunod na request, subhanakallah wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. حي على الصلاة